At mula sa Lanao del Sur, dako tayo sa Batangas, niluwang balota at blankong resibo naman ang ilan sa mga naitalang aberya dyan sa lalawigang yan. At nagbabantay roon live, si Darlene Kai. Darlene. Ivan, ulang 2 oras pa lang ng regular voting pero ilang ACM o automated counting machines na yung nagkaaberya dito sa GB Lontoc Memorial Integrated School sa Lipas City, Batangas. Yung isang presinto, yung Clustered Precinct 211, blanco yung lumalabas na resibo sa mga unang subok. Ang nangyayari, kailangang ulit-ulitin yung pagpiprint ng VVPAT o yung resibo dahil blanco nga yung unang 2 hanggang 3 subok. So kada botante, kailangang i-insert ni Ginoong Ramil Gonzales, yung EB chairman, yung smart key niya para ulitin yung pagpiprint hanggang sa may lumabas ng resibo na may nakaprint. Hindi raw yan inaasahan ng EB chairman dahil maayos naman daw yung ACM noong initialization at hindi naman daw lumabas yung ganitong klaseng aberya noong nag-final testing and sealing sila. Kaya ang nangyayari ngayon ay naiipon yung mga botante at nagkakapila sa labas. Kung ganyan daw ang magiging sitwasyon buong araw ay talagang tatagal raw sila. Pero sabi ni Gonzales, wala naman daw itong epekto sa integrity ng boto dahil na-check pa rin ng botante yung resibo na tugma naman sa kanilang binoto. Yan kasi yung pangamba ng isa sa mga nakausap naming botante na naapektuhan niya. Ang pangalan niya si Maricel Lohico. Baka raw may mangyari sa boto niya. Pero pagka-check naman daw niya noong may na-print na doon sa resibo ay tama naman daw. Kinontak na raw ng mga miyembro ng Electoral Board ng Clustered Precinct 211, yung technical personnel ng COMELEC at yung DESO, mga technician para maayos daw itong problema. Dahil yung pangamba nila, hindi lang pila yung maging problema dito, baka daw maubusan din sila ng thermal paper. Bago yan, meron na ring ACM kanina na nagluwa ng balota. At may isang ACM na walang print yung lumabas sa resibo noong bago pa magsimula yung botohan, nung ini-initialize pa lang yung machine. Kaya na-delay yung simula sa pagboto doon sa Clustered Precinct 221 ng mga 20 minuto. Samantala, Ivan, yung nakikita nyo ngayon ay live situation dito sa GB Lontoc Memorial Integrated School. Ito yung polling place sa buong Lipas City na may pinakamaraming registered voters. 16,000 na mga botante yung inaasahang boboto rito ngayong araw. Mula rito sa Lipa, Batangas, ako po si Darlene Kai ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Darlene, yung print out ng boto ng botante, assurance yun na nabilang ng tama yung kanyang boto. At eventually, kung kailanganin, gagamitin din yan sa audit ng mga boto. Paano nire-resolve ng mga electoral board yung mga ganyang kaso? At ano ang sinasabi naman ng mga botante? Sila ba'y nag-i-insist na kailangan magkaroon muna sila ng print out? Lahat ng mga botanteng na-witness o nakausap natin na nakaranas ng ganitong klase ng problema, hinihintay talaga nila at ini-insist nila na magkaroon ng ng printout yung mga resibo. So, ang ginagawa nila, pagkasubo nila ng balota sa ACM, so initially, ang nangyayaring ang problema, katulad ng dinescribe ko kanina, lumalabas yung mga resibong walang nakaprint o blanco. So, tinatapon yung bahagi ng thermal paper na yon at ini-insert ng EB chairman yung smart key doon sa makina. Tapos, magsusubok ulit silang mag-print. Mga 2 to 3 tries daw, meron ng bago magkaroon ng nakaprint. So, tama ka, ganun ka-importante talagang ma-check nila yung VVPAT na tinatawag o yung resibo na yan para matignan kung yung lumabas ba na na-read noong machine, ayun din yung sinade nila sa kanilang mga balota. So, nire-resolve yan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtatry. So, once naman na na-print na nung machine yung resibo, pagka-check naman nung lahat ng nakausap nating botanteng naka-experience ito so far, ay tugma naman doon sa kanilang sinade sa balota. Kaya nga sinasabi sa atin ng EB chairman na hindi naman daw naapektuhan yung integrity ng pagre-read ng machine. Talagang nagkakaroon lang sila ng problema doon sa tagal o duration na napoproseso yung pagboto ng bawat botante sa clustered precinct na iyon, Ivan. Okay, gayon pa man. Isingit ako isa. Yes, go ahead, tita. Ano ba itsura nung ano na yan, resibo na yan, Darlene?
Ano itsura niya resibo? Yan ba'y parang Xerox copy nung ano mo, parang ng balot fax mo, paper. ng balot na sinulatan mo. Ganun ba yun? Darling? So Mel, yung itsura nitong resibo na ito, yun yung parang ganito lang siya kalapad na thermal paper. So ilalabas yan na print out nung ACM para ma-check mo kung yung listahan ng kandidato na nakaprint doon tugma doon sa mga sinade mo sa balotang sinubo mo doon sa ACM, Mel. Mamaya natin pag-usapan Pero yan. minomonitor ng COMELEC yan, I'm sure. So, COMELEC, dyan po sa Batangas, kaya kinaroroonan ni Darlene, may ganyang issue sa kanilang ACM.